Guys, agree ba kayo pag sinabi ko na chocolate cake ang pinakagamit na recipe sa mundo ng baking? And marami niya mahanap online. And to be honest, nung nagsisimula ako, ang dami ko din na-try na chocolate cake recipes. And ito yung pang malakasan, pang sosyal na chocolate cake recipe. And hindi ako mapapaya sa inyo. So let's start by chopping 20 ounces or 56 grams ng chocolate. You can use any type and brand ng chocolate na gusto nyo, but personally, since I like dark chocolate, kaya ito ginagamit ko pag gumagawa ko ng recipe na to. I-melt nyo lang and tabi nyo muna once melted. Then prepare na natin yung ating mga ingredients. In our mixing bowl, add all your dry ingredients, 1 cup all-purpose flour, 1 cup of sugar, half cup of cocoa powder, half teaspoon of baking soda, and half teaspoon of instant coffee powder. Then sa ating melted dark chocolate, ihalo natin yung 1/4 cup ng melted butter. You can use salted or unsalted butter. Mix natin tapos ihalo natin dun sa ating dry ingredients. Then add na natin yung eggs. We have 2 whole eggs and 2 egg yolks. Then add half cup of canola oil or any neutral oil. Then we add 1 pack or 100 grams ng vanilla Greek style yogurt ng Pascual or any brand ng yogurt basta vanilla flavor. You can substitute yogurt with 1/3 cup of sour cream and 2 teaspoons of vanilla extract. Now mix until there's no more traces of flour sa ating batter. And lastly, add half cup of hot water. Just mix until well combined. Tapos prepare na natin yung ating mga baking pans na gagamitin for this recipe. I'm gonna be using 2 7-inch baking pans lined with parchment paper. Now pag ready na yung ating baking pan, i-divide na natin yung ating cake batter sa dalawang 7 inches na baking pan. And bago ko siya isalang, i-share ko yung technique na ginagawa ko para ma-achieve natin yung flat top cake or yung walang dome sa ating cake. So itong nakikita nyo is a strip of cloth. Actually sa tuwalya yan. Lumang tuwalya, ginupit ko lang siya. So yung kapal niya based dun sa height ng mga baking pans na ginagamit ko. So binasa ko lang siya and konting piga lang, kailangan medyo basa pa rin siya. Didikit naman yan sa pan kasi basa naman siya. Pag nagbe-bake kasi tayo, ang unang naluluto is yung side ng cake. So pagluto na siya, hindi siya aalsa. So lahat ng uncooked portion or unbaked portion ng cake batter, magpupuntahan siya sa gitna. So yun ang aalsa, kaya nagkakaroon tayo ng dome. So yun ang nagagawa nung strip na to ng cloth na basa. So nape-prevent yan na maluto agad yung side ng cake. So para even yung distribution ng heat sa loob ng pan, para flat paglabas ng cake natin. And bake lang natin yung ating cake at 150 to 160 degrees Celsius for 40 to 45 minutes. Pero ako hindi na ako nagta-timer, nasanay na ako na pag nagbe-bake ako ng cake. Tinetest ko na lang siya after 40 minutes ng cake tester for doneness. Pag tinuso ko siya and wala nang lumabas na cake crumbs dun sa tester, okay na siya. Tinatanggal ko na sa oven. Now, pinaprepare ko na yung ating ganache para sa pang-filling and pang-frost dun sa ating cake. So basically, ano lang siya, melted chocolate and cream. Yung chocolate na ginamit ko yung natira lang doon sa chocolate bar. Yung bar na nabili ko is at 200 grams since binawasan ko siya kanina ng 56. So yung remaining, yun lang yung chinap ko and minelt ko sa microwave. Then nag-add lang ako ng mga half cup ng all-purpose cream. And then yun na yung ating ganache. Once pa-bake na yung ating cake, palamigin lang muna natin saka tayo mag-assemble. So yung nakita nyo kanina, ginamitan ko ng cake leveler. You can search it online, Lazada or Shopee. Kung gusto niyo mag-purchase, search nyo ng cake leveler. Maganda siyang gamitin para pantay lahat ng layers ng cake natin. For me personally, gusto ko manipis lang yung cake layers and then ganache. Ginagawa ko is 1-inch cake lang, tapos ganache, 1-inch cake ganache, 1-inch cake ganache, and so on. Nakakadagdag kasi siya ng moisture dun sa cake kasi somehow, parang na-absorb ng cake yung ating ganache. So added moisture talaga siya. And never ko na-try, never ko ginamit, never ako naging fan ng sugar syrup. Na-try ko siya before sa isang sikat na coffee shop. Guys, lasang-lasa ko yung tubig. Parang diniping chocolate cake sa tubig. And hindi ko nagustuhan. Gusto ko yung moisture ng cake manggagaling sa chocolate ganache at hindi dun sa tubig. So pinofrost ko na lang yung mga natitirang ganache sa ibabaw ng cake and on the side, inispread ko na lang siya. Manipis lang naman yung application ng ganache nito kasi since very rich na yung ating cake. So para walang umay factor and since dark chocolate siya, bitter talaga siya. If there's a competition for best chocolate cake recipe, ilalaban ko to guys. Ganun ako confident dito sa recipe na to. Everything na hinahanap ko sa isang chocolate cake nandito sa recipe na to guys.
This cake is rich, moist, dense but very soft, and it literally melts in your mouth. Make sure na i-chill nyo muna sa ref for about 3 to 4 hours before serving and use only premium ingredients if you plan on making this recipe. Huwag muna kayo mag-substitute guys sa mga ingredients and please use dark chocolate bars, yung mga pang-snack na nabibili sa grocery. Yun na guys, I hope you try this recipe this holiday season and please give me feedback, message me, or leave a comment in the comment section below. And happy holidays guys. Thanks for watching. Bye-bye.